Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa ulilang binata na minamaliit lang ng karamihan dahil wala daw silbi ang ipinagkaloob sa kanyang skill. Bawat tao ay biniyayaan ng iba't ibang kakayahan ng Holy Laplace, ngunit may iilan na hindi pinalad na magkaroon ng malakas at may pakinabang na kakayahan. At ang isa sa pinaniniwalaan ng karamihan na meron umanong walang silbi na skill ay si Fate Graphite. Nagsimula ang kwento ng tambangan ng mga goblins ang isang karwahe na patungo sana ng Sayfort Kingdom. Sakto namang andito din ang mga grupo ng mga warriors at walang kahirap-hirap nilang naubos ang mga goblins. Pagkabalik nila ng capital ay narinig ni Fate ang kanilang usapan tungkol sa goblins hunting, pero alam ni Fate sa kanyang sarili na hindi para sa kanya ang ganitong trabaho. Ito ay dahil meron lang siyang walang silbing skill na tinatawag na gluttony, kaya parati na lang maingay ang kanyang sikmura. Nang sumapit na ang hapon ay dumating dito ang Vlerick Siblings at mga miyembro ng Holy Knight na sila Raphael, Hado at Memel. Ang mga ito ang nag-uutos kay Fate na gumawa ng kanilang trabaho na pagbabantay sa palasyo kapalit ng iilang pirasong barya. Nang pinulot ni Fate ang mga barya ay inapakan naman ni Hado ang kanyang kamay at katapos ay tinadyakan pa siya nito. Pero di nagtagal ay dumating dito ang isa ding Holy Knight na si Roxy para uaten ang mga ito. Dahil dito ay napilitan na lang ang mga ito na umalis na dito, kaya kaagad na tinulungan ni Roxy si Fate. Habang pinupunasan nito ang mukha ni Fate ay nakita pa ni Fate ang reaksyon ng mukha ni Raphael. Gusto sana ni Roxy na magsumbong umano siya dito sakaling maulit muli ang ginagawang pambubugbog sa kanya ng Vlerick Siblings. Pero ayaw niya itong madamay dahil baka kung ano pa ang gawin nila Raphael. Katapos niyang kumain sa parati niyang kinakainan ay hindi pa din tumitigil ang ingay sa kanyang sikmura. Kaya napaisip na siya na sana ay ipinanganak na lang siya na may pakinabang man lang na skill. Ilang sandali lang ay may nakita siyang mga magnanakaw na pumasok ng palasyo. Dahil dito ay kaagad niyang pinuntahan si Roxy para ipaalam ito. Nakiusap si Roxy sa kanya na magbantay muna dito at mabilis nitong hinanap ang mga magnanakaw. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya ang isang magnanakaw na papalabas. Tatakbo na sana siya pero naisip niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Roxy, kaya napilitan siyang atikihin ang magnanakaw. Kaagad niya itong nailigpit at dito na na-activate ang kanyang gluttony skill. Maliban sa pagtaas ng kanyang stats ay may identify at telepathy skills din ang nadagdag sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating dito si Roxy na kaagad hinawakan ang kanyang kamay dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Kaya narinig niya ang inner voice nito dahil sa telepathy skill niya. Bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong ay inalok siya ni Roxy na magtrabaho sa kanilang pamilya o sa Hart family. Sa una ay nababahala pa siya dahil sa Vlerick Siblings, pero dahil gusto niya na ding makawala sa mga ito ay tinanggap niya ang alok ni Roxy. Pagka-uwi niya ay hindi pa siya makapaniwala sa mga pagbabago sa kanyang stats. Naisip niya na gamit ang mga stats na meron siya ay makakaya niya na sigurong tumalo ng mga halimaw. Kaya kinabukasan ng umaga ay nagtingin-tingin siya ng sandata na pwede niyang gamitin. Ngunit dahil 2 piraso ng silver coin lang ang meron siya ay pinapili lang siya na may-ari ng tindahan sa mga patapon ng mga espada. Ginamit niya ang identify para alamin ang stats ng bawat espada. Nang hinawakan niya ang itim na espada ay naalala niya ang sarili niya dito. Bigla itong nagsalita na ikinagulat niya, at nang ginamit niya ang identify ay nalaman niya na Greed ang pangalan ng espada na ito. Muli itong nagsalita at alam din nito na gluttony ang kanyang skill. Gusto nito na bilhin niya ito dahil marami umano silang pagkakapareho. Nang mabili niya na ito ay kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng mga goblins para subukan ito. Sa bawat may naililigpit siyang goblin ay nadadagdagan din ang kanyang skills. Ilang oras din niyang nilabanan ang napakaraming goblins at matagumpay niyang naubos ang mga ito. Hindi siya makapaniwala sa itinaas ng kanyang stats at sa mga nadagdag na mga bagong skills. Bukod dito ay napansin niya na hindi na din tumutunog ang kanyang sikmura. Ayon kay Greed na may kakayahan umano ang gluttony skill na mang-agaw din ng mga skills, kaya nakukuha niya ang mga skills ng mga naililigpit niya. Mahirap din na malaman ito ng iba dahil isa ito sa mga skills na sumusuway sa Divine Law. Matapos niyang kunin ang mga tenga ng mga goblins ay ipinagpalit niya ito sa pera. Ilang sandali lang ay may nakabangga siyang lalaki na may bitbit na bata. Nang hinawakan siya ng bata ay nalaman niya na humihingi ito ng tulong. Naisip niya kaagad na dinukot ang batang ito, kaya nagpasya siya na sundan ang mga ito. Dinala ang bata sa isang bodega at dito na narinig ni Fate na magiging laruan lang umano ang batang ito ng isang Holy Knight. Ang batang ito pala ay si Sahera mula sa bahay ampunan ng simbahan na kasalukuyan na ding pinaghahanap ng mga madre. Nang umalis saglit ang mandurukot ay mabilis na nilapitan ni Fate si Sahera. Pero nang mapakawala na ito ni Fate ay nasa likod niya na pala ang mandurukot.
Alam ni Greed na iniisip ng mandurukot na mas malakas ito kaysa kay Fate kaya sinabihan niya si Fate sa naisip niyang plano. Tumakbo muna sila palayo at nang makakita na sila ng pagkakataon ay dito na umatake si Fate. Nagawa ng mandurukot na makailag pero sa sumunod na atake ni Fate ay napuruhan na ito. Nang tinanong ito ni Fate kung sino ang Holy Knight na tinutukoy nito ay nalaman niya na si Hado pala ito. Pagkalabas nila ay kumain muna sila dahil pareho na din silang nagugutom. Katapos nilang kumain ay inihatid na ni Fate si Sahara sa simbahan. Habang sa bar naman na palaging kinakainan ni Fate ay napag-usapan dito ng barkeep at ng matandang si Ad ang pagkasawi ni Mason na isa ding Holy Knight at siyang ama ni Roxy. Ito ay dahil sa Divine Dragon na nakalaban umano nito sa Gallia. Siguradong si Roxy ang papalit bilang head ng Hart family pero nababahala sila dahil si Mason lang ang nakakakontrol ng kaayusan sa Holy Knights lalong-lalo na sa mga Vlerick. Kinabukasan ng umaga ay tumungo na si Fate sa Holy Knight District para sa unang araw niya bilang trabahador ng Hart family. Nang makita niya ang mansyon nila Roxy ay namangha siya sa sobrang laki nito. Ilang sandali lang ay sinalubong siya ni Roxy at katapos ay pinuntahan nila ang libingan ng ama nito. Dito lang niya nalaman na nasawi pala ang ama ni Roxy sa Gallia. Ang Gallia ay isang kontinente na pinamumugaran na ng mga halimaw. Naiinis si Fate sa kanyang sarili dahil hindi niya alam ang tungkol sa pagkasawi ng ama ni Roxy. Isang linggo ang lumipas habang kausap niya sila Mr. Oliver at Mr. Minerva ay ipinatawag siya ni Roxy kay Haro. Kinumusta siya ni Roxy sa kanyang trabaho pero habang kinakausap siya nito ay iniisip niya ang kanyang tiyan na parang mas mabilis na siyang nagugutom kumpara dati. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nahilo at katapos ay dito na siya nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa kwarto na siya at nakita niya sa kanyang mesa ang sulat ni Roxy na pinapapagpahinga muna siya ng isang araw. Kinausap niya si Greed para tanungin ito sa kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Ayon kay Greed ay dahil ito sa nakatikim na siya ng kaluluwa kaya mas hahanap-hanapin na ito ng kanyang katawan. Ito talaga ang nakatadhana para sa kanya ang lumamo ng mga kaluluwa hanggang sa huling hininga niya. At kung hindi niya ma-maintain ito ay may posibilidad na mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at atikihin ng kahit sino na makakasalubong niya. Isang senyales na nasa limit na siya ay ang pag-iiba ng kulay ng kanyang mata. Para mapunan ang pangangailangan ng gluttony skill ay nanligpit sila ng mga goblins. Pero kahit sobrang dami na ang nailigpit niya ay hindi pa din ito naging sapat. Dahil dito ay pumunta na sila sa Hobgoblin Forest para atikihin ang iba pang mga goblins dito. Nang bumalik na sa normal ang kanyang mga mata ay nakita naman niya ang Goblin King. Nang tiningnan niya ang stats at skills nito ay nalaman niya na may health regeneration skill ito. Habang abala ito sa pagkain ay sinamantala ni Fate ang pagkakataon para atikihin ang isang braso nito. Sinubukan pa nito na gumanti pero hindi na sila nahirapan pa para iligpit na ito. Bukod sa nakuha ni Fate ang skills nito ay mataas din ang iniakyat ng kanyang stats. Kaya sinabihan siya ni Greed na makakaya niya na umano ngayon na ma-access ang first level nito. Pero ang kapalit nito ay ang lahat na naipon niya simula nung magkita sila. Dahil sa kagustuhan niya na pareho silang lumakas ay pumayag siya dito. Nang makuha na ni Greed sa kanya ang mga kailangan nito ay nagbago na ito ng anyo at naging magic bow. Sakto namang may goblin sa di kalayuan nila kaya sinubukan kaagad ni Fate ang bagong anyo ni Greed. Katapos ay kinuha nila ang tenga ng Goblin King at dinonate ito sa simbahan. Isang araw ay naabutan ni Fate si Roxy na palabas na sana ng gate. Kaya sinabi na lang ni Roxy ang gagawin niya umanong secret inspection na siya ding dahilan kaya nag-disguise siya bilang ordinaryong mamamayan lang. Babalik na sana si Fate sa kanyang trabaho ngunit naisip ni Roxy na isama na din ito sa kanyang pag-iinspeksyon. Ginamit ni Roxy ang pangalang Lexi para hindi siya makilala ng mga tao. Pagkadating nila sa commercial district ay nadaanan nila ang panindang ubas. Ang mga ito ay galing sa vineyard ng Hart family kaya nadulas dito si Roxy nang sabihin niya na galing ito sa kanila. Buti na lang ay nakaisip ng paraan si Greed para hindi manghinala ang tindero. Ilang sandali lang ay may isang Holy Knight ang dumating dito dahilan para mamroblema ang mga tao. Sakto namang tumunog ang tiyan ni Fate kaya nagalit ang Holy Knight na ito. Pagkalapit nito kay Fate ay kaagad na humingi ng tawad si Fate. Ngunit hindi ito nakontento dahil mahina umano ang boses ni Fate. Nang tatadyakan na nito si Fate ay dito na nakialam si Roxy. Napansin nito na parang pamilyar si Roxy at unti-unti na din siyang nakikilala ng mga tao. Dahil dito ay nagkunwari na lang sila na magkasintahan kaya nakalusot sila. Nang mapadaan sila sa tindahan ng mga hiyas ay napahinto sila dito dahil nagandahan si Roxy sa mga ito. May ibinebenta ding ore dito na posibleng naglalaman din ng mga mamahaling bato at nagkakahalaga ito ng 10 tanso bawat isa.
Napansin ni Faith na nagandahan si Roxy sa isang hiyas pero hindi ito kinuha ni Roxy at sa halip ay nakiusap ito kay Faith na dalhin umano siya sa mga warriors na kilala ni Faith. Narinig nila ang usapan ng dalawang lalaki tungkol sa nag-donate ng Goblin Ear sa simbahan. Kaagad itong nilapitan ni Roxy dahil ito pala ang gusto niyang imbestigahan. Kaya nalaman ni Faith na siya pala ang gustong imbestigahan ni Roxy dahil ang pagkakaalam nito at ng mga ibang tao ay isa siyang halimaw. Dinala niya si Roxy sa bar na parati niyang kinakainan dati. Akala pala nila ay patay na si Faith kaya pagkadating dito ni Ad ay nagulat ito nang makita si Faith. Nalaman nila mula kay Ad na isa umanong lich ang sinasabing gumagalang halimaw. Dagdag pa nito na umaaksyon na din ang Holy Knights para harapin ito. Dahil dito ay nabahala si Faith na baka sumali si Roxy sa pagdakip sa kanya. Katapos nila dito ay nagtungo naman sila sa kilalang blacksmith ni Roxy para sa maintenance ni Greed. Habang naglalakad-lakad sila at pinag-uusapan ang mga impormasyon na nakuha ni Roxy ay nadaanan nila ang Vlerek siblings na may inaagrabyadong bata. Inutusan ni Roxy si Faith na kunin ang bata kaya wala nang nagawa si Hado. Katapos ay natanong ni Roxy si Rafael kung bakit hindi siya sinabihan tungkol sa plano ng Holy Knight sa Leech. Katwiran ni Rafael ay baka umano nagluluksa pa siya sa pagkasawi ng kanyang ama at katapos ay umalis na ang mga ito. Nalaman nila na nahiwalay pala ang bata sa kanyang ina kaya tinulungan muna nila ito na mahanap ang ina nito. Kinagabihan ay naisip ni Faith na kailangan niya ng gumawa ng paraan para hindi siya makilala ni Roxy habang nanliligpit siya ng mga halimaw. Iminungkahi ni Greed ang maskara pero ang kinuha nila ay may kakayahan na ibahin ang pagtingin sa kanya ng sinuman. Nakita niya ulit ang tindahan ng mga hiyas at sa pagkakataon na ito ay bumili na siya ng ore para ibigay kay Roxy. Ginamit niya ang identify kaya pagkabiyak dito ni Roxy ay naglalaman ito ng hiyas na katulad ng nagustuhan ni Roxy. Isang araw ay nagpa siya si Roxy na dalhin si Faith sa Hearts Territory. Ito ay para din maranasan umano ni Faith na mamitas ng mga ubas na pinagmamalaki ng Hearts family. Pagkadating nila sa mismong bahay nila Roxy ay sinalubong sila dito ng ina nito na si Aisha. Pagkapasok ni Roxy ay muli niyang inalola ang araw nung maging isang Holy Knight na siya. Ipinangako niya sa kanyang ama na gagayahan niya ang mga ginagawa nito bilang isang Holy Knight. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na silang mamitas ng mga ubas. Nakausap ni Faith dito ang isang taga-ani din ng mga ubas. Nalaman niya mula dito na hindi lang pala umuuwi si Roxy para tumulong sa pag-harvest kundi para din harapin ang mga kobolds na namemerwisyo ng mga pananim. Pagsapit ng hapon ay nakita niya ang isang babae na may dala-dalang malaking sandata. May hinala siya na hindi ito taga Sayfort at nang magkasalubong sila ay bigla siyang kinausap nito. Nagulat siya nang makita ang mga mata nito na kapareho din sa kanya at hindi din niya ito magamitan ng identify. Ayon sa babaeng ito ay hinahanap umano niya ang mga kobolds pero ipapaubaya niya na lang ang mga ito kay Faith. Tinanong ni Faith si Greed kung sino ang babaeng ito pero hindi siya direktang sinagot ni Greed. Ayon naman kay Roxy ay posibleng isang galyan ang babaeng ito. Ang pagkakaalam ng lahat ay inubos ng mga halimaw ang mga galyan pero may iilan umanong nakaligtas. Kinabukasan ng umaga ay naabutan ng mga taga-ani ang mga pananim ng mga ubas na sira-sira na. Nagsimula naman na sila Faith na manmanan ang mga kobolds. Ilang sandali lang ay nagulat sila nang makita ang malaking kobold. Dahil dito ay na-activate ang half-starvation mode ni Faith. Nang tiningnan niya ang stats ng malaking kobold ay level 50 na pala ito at nabanggit ni Greed na isa itong crowned beast. Bumalik sila sa nayon para sabihan ang mga residente na lumikas at para na din maipaalam ni Roxy sa mga ito na hindi sila dapat mabahala. Pero alam ni Greed na hindi makakaya ni Roxy na labanan mag-isa ang isang crowned beast. Bagamat hindi din sigurado si Faith na matatalo niya ito ay nagpasya pa din siya na lalabanan niya ito. Kaya kinagabihan ay sinimulan na nila ni Greed na harapin ang mga ito. Gamit ang magic bow ay nagawa ni Faith na mabawasan ang mga kalaban. Katapos ay ginamit niya ang espada para iligpit ang iba ngunit alam niya na hindi pa ito sapat. Pagkasugod niya sa pinuno ay may nakahanda pala itong atake. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon siya kaya sinamantala ng isang kobold na atikihin siya ngunit sinadya niya lang pala na hindi kaagad tumayo. Matapos niya itong mailigpit ay ginamit niya ang first stage ultimate ni Greed. Tinatawag itong Bloody Ptarmigan at sa sobrang lakas nito ay nalusok kaagad ang pinuno ng mga kobolds. Kinabukasan ay hindi makapaniwala sila Roxy nang makita ang mga patay na mga kobold at ang malaking pinsala na idinulot ng Bloody Ptarmigan. Pero ang hinala ni Roxy ay kagagawa nito ng babaeng galyan na nakita nila dahil naririnig niya na dati pa na mas malakas ang mga ito kumpara sa mga Holy Knights. Sa araw na ito ay babalik na sila sa Holy Knight District pero bago sila umalis ay kinausap muna ni Aisha si Faith.
Nakiusap ito kay Fate na suportahan si Roxy dahil alam umano nito na hindi na din siya magtatagal. Nang makauwi na sila ay sinubukan ni Fate na labanan ang kanyang half-starvation mode pero hindi na nagiging sapat ang mga goblins lang. Kaya tinatakpan niya na lang ito para hindi ito makita ng iba. Narinig niya mula kay Ad na papamunuan umano ni Hado ang pagdakip sa kanya. Nalaman din niya na sisimulan muli ang expedition sa Gallia at tuwang-tuwa dito sila Rafael dahil si Roxy ang mamumuno dito. Balak ngayon nila Rafael at Melen na pumunta ng Tenburn para sa isinasagawang research ni Rafael tungkol sa immortality at muling ipinaalala kay Hado ang pagtuligsa sa leech. Sinubukan pa ni Fate na pigilan si Roxy pero buo na ang desisyon ni Roxy. Sa galit ni Fate sa mga pinaggagawa ng Vlerek siblings kay Roxy ay sisiguraduhin niya na makakatikim sa kanya si Hado. Sakto namang naabutan siya ni Hado na may kasamang ibang warriors. Pinaatake ni Hado sa kanya ang iba sa mga ito pero walang kahirap-hirap lang niyang tinalo ang mga ito. Sa sobrang takot ng ibang kasama ni Hado ay nagsitakbuhan ang mga ito. Dito na tinanggal ni Fate ang kanyang maskara kaya hindi makapaniwala si Hado kung paano siya lumakas ng ganito. Bago siya umatake ay tinanong niya muna si Greed kung kaya ba nitong tapatan ang isang Holy Sword. Kampante namang sinabi ni Greed na hindi uubra sa kanya ang Holy Sword ni Hado. Pagkaatake ni Hado ng kanyang Grand Cross ay madali lang itong naiwasan ni Fate at katapos ay pinunteriya kaagad ni Fate ang Holy Sword nito. Sa takot ni Hado ay napatras siya na nagdahilan sa pagkabagsak niya. Itinayo ito ni Fate at katapos ay iniiuntog ang mukha nito sa puno. Pilit na nagmamakaawa si Hado kay Fate pero inihagis lang ito ni Fate at ginamitan ng Bloody Ptarmigan. Dahil dito ay natanggal ang mga kamay at mga paa ni Hado. Bago ito tuluyang iligpit ni Fate ay tinanong niya muna ang tungkol sa expedition ni Roxy sa Gallia. Kaya nalaman niya na nagboluntaryo si Roxy at sinabi ni Hado na pwede niya umano itong kanselahin basta buhayin lang umano siya. Ngunit walang balak si Fate na buhayin pa ito dahil gusto din niyang makapaghiganti para sa kanyang sarili. Dahil dito ay nakuha niya ang skill na Holy Sword Technique at naabot na din ni Greed ang kanyang second level na isang Great Side. Pagkaalis ni Roxy ay nag-iwan ito ng recommendation letter para kay Fate na maging empleyado ng isang Lord's Manor. Ito ay para umano hindi na siya gambalain pa ng Vlerek siblings. Pero hindi ito tinanggap ni Fate dahil balak niyang maging warrior. Nagpa siya siyang sundan sila Roxy dahil gusto niya itong protektahan. Nagboluntaryo naman na sumama sa expedition ang isang malapit na warrior kay Roxy na si Miria. Maliban sa kanya ay andito din si Mugen dahil gusto nito na maipaghiganti ang ama ni Roxy. Habang pinag-aaralan ng anak ni Mugen na si Rain ang mga goblins na iniligpit ni Fate ay napansin ng kasamahan niya na parang hindi galing sa normal araw ang mga pinsala na natamo ng mga ito. Tiningnan ni Rain ang isang libro at sigurado siya na galing ito sa isang magic arrows. Kaya nalaman din nila na mula ito sa Black Sword na isa sa Weapons of Mortal Sin. Hindi pa alam ni Rain ang iba pang impormasyon tungkol sa mga ito pero gusto niyang makakita ng Weapons of Mortal Sin. Unang bayan na nadaanan ni Fate ay ang bayan ng Tetra na siyang bayan na pinanggalingan niya. Sinubukan niyang magtanong kung may babiyahing karwahe ngayong araw pero pinapabalik na lang siya kinabukasan. Dahil kumukulo na naman ang kanyang tiyan ay naghanap na lang muna sila ng makakainan. Naabutan niya sa isang bar ang kababata niyang si Seth na nagmamakaawa sa mga warriors para tulungan ang kanilang nayon mula sa mga halimaw. Nang inaapi na ito ng mga warrior ay dito na siya nakialam at sa lakas niya ay hindi na pumalagpas sa kanya ang mga ito. Nang malaman ni Seth na si Fate ang tumulong sa kanya ay muling naalala ni Fate ang mga ginagawa sa kanya dati ni Seth. Ito din ang mga panahon na magkasama pa sila ng kanyang ama. Pero nang masawi ang kanyang ama ay pinalayas siya ng village chief na siya namang ama ni Seth. Nagmakaawa si Seth sa kanya na tulungan niya umano ang kanilang nayon. Dahil kailangan din niya na manligpit ng mga halimaw ay pumayag siya dito. Pagkadating nila ng nayon ay hindi pa din matanggap ng ama ni Seth si Fate. At kung umatake man ang mga halimaw ngayong gabi ay gusto nito na gawing sakripisyo si Fate. Dinala na lang ni Seth si Fate sa kanyang bahay kaya nalaman ni Fate na wala na pala ang asawa nito. Katapos ay dito na din sinabi ni Seth ang mga detalye tungkol sa mga halimaw. Ilang sandali lang ay tumunog na naman ang sikmura ni Fate kaya pinaghanda muna siya ng makakain ni Seth. Nilapitan siya ng anak ni Seth at may ibinigay itong candy sa kanya. Makalipas ang ilang minuto at habang kumakain na sila ay bigla na lang nahilo si Fate at nawala ng malay. Nang mabanggit ng anak ni Seth ang tungkol sa candy na bigay umano ng kanyang lolo ay dito na napagtanto ni Seth na seryoso pala talaga ang kanyang ama na gawing sakripisyo si Fate. Sakto namang dumating na din ang mga halimaw kaya kaagad na gumawa ng gamot si Seth para maipainom kay Fate. Nang maging maayos na ang pakiramdam ni Fate ay lumabas na siya para harapin ang mga halimaw.
Mabilis na tinupok ng apoy ang ibang mga bahay at kinakain naman ng mga halimaw ang nadadakip nilang mga tao. Ginamit ni Fate ang Great Sight kaya mabilis niyang naubos ang mga ito at nakuha niya ang skill na Fireball. Ang natitira na lang na kalaban ay ang pinuno ng mga ito na may skill na Fire Resistance. Pagkasugod nito ay walang takot itong hinarap ni Fate at matagumpay nilang natalo ito gamit din ang Great Sight kaya nakuha ni Fate ang Fire Resistance skill. Tanging sila Seth at ang kanyang anak na lang ang natira sa nayon. Alam ni Fate na hindi na maganda ang lupa dito kaya naisip ni Seth na maghahanap na lang umano siya ng trabaho sa bayan. Bago umalis ni Fate dito ay binisita niya muna ang libingan ng kanyang ama. Katapos ay nakipagkasundo siya sa may-ari ng karwahe na magsisilbi siyang escort nito kapalit ng 3 gold coins. Ilang sandali lang ay tinambangan sila ng isang grupo ng mga bandido. Pagkababa ni Fate ay pilit nagmakaawa sa kanya ang may-ari ng karwahe na wag niya itong iwan. Susugod na sana sa kanila ang mga bandido nang bigla na lang may umatake sa mga ito. Kagagawan pala ito ng babaeng galyan na nakita ni Fate nung nasa vineyard siya nila Roxy. Sumakay din ito sa karwahe at dito na sila nagpakilala sa isa't isa. Nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Mine na may skill din ng Deadly Sin na Wrath. Alam din nito ang skill ni Fate na Gluttony at ang tungkol kay Greed. Nang makarating sila sa Lanchester territory ay naabutan pa nila ang sideshow ng Lord ng Lanchester na si Rudolph. Ayon sa may-ari ng karwahe ay baka naghahanda ito sa pagdating nila Roxy. Kaya nalaman ni Fate na nauna na pala siya sa hukbo nila Roxy. Matapos nilang makuha ang bayad bilang escort ay bigla namang nakatulog si Mine. Kaya binuhat niya na lang ito at habang naghahanap sila ng inn ay napansin niya ang iba't ibang marka sa batok ng mga tao rito. Nang makahanap na sila ng matutuluyan ay dito na nabanggit ni Greed kay Fate na ang sandata umano ni Mine ay ang slot na isa din sa Weapons of Mortal Sin. Katapos ay naikwento na din ito ang tungkol sa skills of Deadly Sin at Weapon of Mortal Sins. Sa 7 ito ay ang Gluttony umano ang pinakamakasalanan. Kaya kinakailanganin niyang maging matatag dahil kahit anong oras ay pwede siyang lamunin ng Gluttony. Kinagabihan ay lumabas sila para kalabanin ang mga Sandman. Sinubukan nila na dagdagan ng Fireball ang Magic Arrow. Kaagad nilang natalo ang Sandman pero hindi pala ito nag-iisahan lang. Nang maubos na nila ang mga ito ay nakaamoy si Fate na may Crown Beast sa di kalayuan. Pinuntahan nila ito na kasalukuyang nilalabanan ng ibang mga warriors. Pagkaatake nito kay Fate ay tinapatan ito ni Fate gamit ang Great Side. Napansin ni Fate na susubukan pa ng core na tumakas kaya mabilis na nagpalit si Fate sa Magic Bow at ginamit ang Bloody Ptarmigan. Dahil dito ay tuluyan na nila itong natalo at nakuha ni Fate ang Sandstorm skill. Pagka-uwi niya ay isinama niya si Mine para ipagpalit sa gold coins ang natalo niyang Sand Golem. Biglang dumating dito si Rudolph dahil nalaman nito ang ginawa ni Fate. Gusto nitong kunin si Fate para umano magsilbi sa kanya. Pero kaagad na tumutol dito si Mine dahil siya umano ang nauna kay Fate. Dahil hindi nito sineryoso si Mine ay hinampas na lang ito ni Mine ang kanyang sandata. Alam ni Fate na malaking problema ang ginawa ni Mine kaya mabilis silang sumakay sa karwahe para umalis na sa lugar na ito. Habang nasa biyahe na sila ay nainis ni Fate si Mine dahil sa pagiging matako nito kaya na-activate tuloy ni Mine si Slot dahilan para bumigat ito at masiraan sila ng gulong. Habang naghihintay sila Fate at Mine na maayos ang gulong ay pumasok muna sila sa isang nayon na nasa di kalayuan lang nila. Napansin ni Fate na parang mapayapa ang nayon na ito kaya naisip ni Greed na baka may malakas na tao ang nagbabantay dito. Ilang sandali lang ay nakita nila ang isang matandang lalaki na pinupunasan ang kanyang espada. Tinanong ito ni Fate kung sino ang village chief ng nayon dahil balak nilang maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Ito na pala ang village chief at nalaman din nila na isa itong Holy Knight dahil sa hawak nitong Holy Sword. Ayon dito na kung gusto umano nila na manirahan dito ay kailangan muna niyang makipagduelo. Ginamitan niya ito ng Identify ngunit may Identify skill din pala ito. Pumayag siya na makipagduelo pero mabilis lang din siyang natalo nito. Akala niya ay hindi na sila pwedeng manirahan dito dahil natalo siya pero nagpa siya ang matandang ito na patirahin pa din sila dito. May isang kondisyon lang ito at ito ay magsasanay umano siya sa ilalim nito. Dahil wala namang nakikita si Fate na problema dito ay pumayag siya sa alok nito. Dito na din siya nagpakilala at nagpakilala naman ito sa pangalang Aaron Barbatos. Pagkadating ni Mine ay ipinaalam ni Fate dito na may matutuluyan na sila. Sinamantala kaagad ni Mine na makapagpahinga habang sila Fate at Aaron naman ay nagsimula na sa pagsasanay. Unang itinuro ni Aaron ay kung paano makipaglaban ng walang gamit na kahit anong sandata. Ilang sandali lang ay muling pumula ang isang mata ni Fate na napansin naman ni Aaron. Na-activate pala ang half-starvation mode ni Fate kaya nagagawa niya ng makipagsabayan kay Aaron.
Kinagabihan habang nasa labas si Aaron para kumuha ng kanilang pagkain ay nakita nila Faith ang family painting nila Aaron. Dito na nila napagtanto kaya pala gusto ni Aaron na sanayin si Faith dahil may pagkakahawig si Faith sa anak nito. Kinabukasan ay nagsanay naman sila gamit na ang espada pero kahoy lang ang gagamitin ni Faith. Gusto ni Aaron na sanggain ni Faith ang gagawin nitong atake gamit ang kahoy na ito. Pagka-atake ni Aaron ay matagumpay itong nagawa ni Faith kaya humanga sa kanya si Aaron. Kinagabihan habang kumakain sila ay dito na napatanong si Faith tungkol sa kastilyo na nasa di kalayuan. Kaya dito na din sinabi ni Aaron na dati niya itong kastilyo. Pero 15 taon na ang nakakaraan at habang nasa misyon siya bilang Holy Knight ay inatake ng Lich Lord ang kanilang kastilyo. Alam ni Aaron na may balak si Faith na pumunta dito kaya nagpasya siya na sumama habang si Mai naman ang magbabantay muna sa nayon. Pagkadating nila sa kastilyo ay nakalaban nila sa labas ang mga alagad ng Lich Lord. Walang kahirap-hirap silang nakapasok sa loob pero pagkadating nila sa pangalawang palapag ay nagulat sila nang may makita silang mga tao dito. Andito din ang asawa ni Aaron na si Diana at ang kanyang anak na si Luke. Labis na natuwa dito si Aaron pero alam ni Grid na ilusyon lang ang mga ito. Nang ibibigay na ni Aaron ang ipinangako niyang souvenir kay Luke ay bigla na lang siyang inatake ni Luke. Buti na lang ay alam na din ito ni Aaron kaya nasangga niya ito. Sinabihan niya si Faith na siya na umano ang bahala dito kaya nauna na si Faith para hanapin ang Lich Lord. Mabilis na natunto ni Faith ang Lich Lord na kaagad namang umatake sa kanya. Matapos niyang masira ang sandata nito ay napalibutan naman siya ng mga bangkay na nagmamakaawa kay Faith na iligtas umano sila. Biglang dumating dito si Aaron at ginamit niya ang Grand Cross. Pero nahihirapan pa din siya na talunin ang Lich Lord kaya kinuha ni Faith ang espada ni Luke at pinagsanib nilang dalawa ang kanilang Grand Cross. Dito na nila tuluyang natalo ang Lich Lord at nailigtas ang mga bangkay na kinontrol nito. Nagpakita kay Aaron ang mga kaluluwa nila Diana at Luke para mapanatag na din siya. Katapos ay naibigay niya na din ang ipinangako niyang souvenir kay Luke. Biglang umatake ang Lich Lord kay Aaron pero mabilis itong napigilan ni Faith. Pagkabalik nila sa nayon ay binigyan ni Aaron si Mai ng bayad sa pagbabantay nito sa nayon. Katapos ay dito na din naalala ni Aaron na parang nakita niya na umano si Mai 50 taon na ang nakakaraan nung may umatake ng mga halimaw dito. At katulad pa din ng dati ang kanyang hitsura na walang pinagbago. Kaya dito na din nabanggit ni Mai na isa umano siyang phantom na hindi pwedeng masawi. Bago umalis dito nila Faith ay sinabihan siya ni Aaron na kung matapos niya na umano ang mga dapat niyang gawin ay bumalik siya dito dahil mayroon umano siyang importanteng sasabihin. Habang sa Seyfort naman ay nakabalik na sila Raphael at Melen dala-dala ang Philosopher's Stone na may kakayahang gumamot ng kahit anong sakit at sugat. Pumasok dito ang kanilang butler kaya dito na nila nalaman na patay na si Hado. Nalaman din nila na hindi isang lich ang corpse na nagligpit kay Hado kundi isa lang ding warrior. Ilang oras lang din pagkaalis nila Faith ay nakarating na din ng Hausen sila Roxy. Hindi pa nila alam na natalo na nila Aaron at Faith ang Lich Lord dito kaya nang lumapit sila sa kastilyo ay nagtaka sila na wala na silang nararamdaman na halimaw dito. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanila si Aaron kaya lumuhad si Mugen bilang pagkilala dito hindi lang bilang head ng Barbatos family kundi bilang isa expert swordsman na kilala din sa tawag na Blade of Light. Nagtaka naman si Roxy na kilala siya ni Aaron kaya sinabi ni Aaron na matalik niyang kaibigan sila Mason at Aisha at siya din umano ang nagbigay ng pangalan ni Roxy. Dito na din nila nalaman na natalo na ni Aaron ang Lich Lord sa tulong ng isang lalaki. Nang tinanong ni Roxy ang pangalan ng tinutukoy na lalaki ni Aaron ay hindi ito sinabi ni Aaron dahil ito pala ang bilin sa kanya ni Faith. Alam ni Aaron na patungo sila Roxy sa Gallia kaya naisip niya na kagagawan na naman ito ng mga Vlerek. Pero ayon kay Roxy ay nagboluntaryo umano siya ngunit alam ni Aaron na namanipula lang siya para gawin ito. Nang mabanggit ni Roxy na namana lang niya ang mithiin ng kanyang ama ay dito na nalaman ni Aaron na patay na pala si Mason. Dahil dito ay nagpasya siya na turuan si Roxy kung paano makipaglaban sa Gallia. Dinala naman ni Mine si Faith kung saan umano siya ipinanganak. Ilang sandali lang ay nakita nila ang malaking kakon na ayon kay Grid ay isa itong kay Mira. Pagkalapit nila dito ay nakita ni Faith na isa itong kay Mira Haniel pero hindi makita ang skill nito. Balak pala ni Mai na makipagtulungan kay Faith na talunin ito dahil sa soul-eating na kapangyarihan ng gluttony. Inatake ni Mai ang kakon para pakawalan na ang kay Mira at nagulat naman si Faith nang makita ang babae sa dibdib nito na may pula ding mata. Ito ang nagsisilbing core ng kay Mira na siyang gustong ipaligpit ni Mai kay Faith. Pagka-atake nito ay tumakbo sila palayo ngunit di nagtagal ay nagpasya si Mai na tapatan ito. Katapos ay sinundan pa niya ito ng atake ngunit nag-regenerate lang ito.
Muling umatake si Mine pero mas malakas pa ito kaysa sa una niyang atake. Ayon kay Grid ay ito ang kakayahan ng Sloth na mas bumibigat lang sa bawat hampas nito. Muling nag-regenerate ang Chimera pero sa pagkakataon na ito ay naglabas na din ito ng pakpak. Nagpa siya si Fate na gamitin na ang kanyang half-starvation mode para makasabay siya sa labanan. Matagumpay niya itong nakontrol kaya nabibigyan niya na ng maayos na suporta si Mine. Bigla namang lumikha ng barrier ang Chimera at nang sinubukan ni Fate dito ang Great Side ay hindi ito umubra. Hinanap ni Fate ang weak spot nito at kaagad itong pinunterya. Sinubukan ng Chimera na tumakas kaya pinasakay ni Mine si Fate kay Sloth para ihagis papunta sa Chimera. Bago siya makalapit sa Chimera ay nagawa niyang ma-activate ang secret technique ng Great Side. Katapos ay pinunterya niya ang core ng Chimera gamit ang Deadly Inferno. Bigla namang nagbago ang buong paligid kaya inakala niya na nagamit niya ang telepathy. Nakita niya dito si Mine kaya kapang babae nakahawig ng core ng Chimera. Dahil sa ginawang sakripisyo ni Mine ay nakiusap din si Fate dito na kung sakali mang mawala na din siya ng kontrol sa kanyang sarili ay gusto niya na iligpit din siya nito. Nagpa siya si Fate na magtungo ng Babylon habang si Mine naman ay magpapaiwan muna dahil meron pa umano siyang mga dapat gawin dito. Ilang sandali lang ay nakuha na ni Grid ang kanyang level 3 form at ito ay isang magic shield. Pagkadating nila Fate ng Babylon ay sakto ding dumating dito sila Roxy kaya kaagad siyang nagsuot ng maskara. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang may naramdaman na kakaiba sa kanyang likuran kaya napalingon siya. Kinabukasan ay nakita nila ang iba't ibang klase ng mga warrior na nagtipon-tipon sa Babylon. Iba sa mga ito ay dating mga miyembro ng Holy Knights at ang iba naman ay may galit sa Holy Knights. Kahit mga makasalanan pero malalakas naman ay tanggap sa lugar na ito para lang may panlaban sila sa mga halimaw kaya naisip ni Fate na perpektong lugar ito para sa kanya. Formal naman ang sinalubong sila Roxy ng isa ding Holy Knight na si Northern Alistair na siyang pansamantalang nakatalaga sa Babylon's Order matapos masawi ng ama ni Roxy. Nang mapadaan sila Fate sa isang tindahan ay nagustuhan ni Grid ang scabbard na nakadisplay dito. Matapos tingnan ng may-ari si Grid ay nalaman nila na 500 gold coins pala ang halaga para magpagawa ng scabbard na babagay kay Grid kaya umalis na lang sila dito. Nagpa siya sila na manligpit muna ng mga halimaw sa Gallia para na din sa kanilang panggastos. Pagkadating nila dito ay naamoy kaagad ni Fate ang masangsang na amoy. Ilang sandali lang ay nakita nila ang maraming orcs na papalapit sa kanila. Lalabanin na sana ito ni Fate nang biglang dumating dito ang iba ding mga warriors. Naunahan tuloy siya pero may isa pang grupo ng mga orcs ang papalapit kaya inatake niya kaagad ang mga ito. Ginamit lang niya ang magic shield at wala nang nagawa pa ang mga ito. Pagkabalik nila ng Babylon para magpapalit ay nagulat sa kanya ang ibang warrior sa sobrang dami ng dala niyang tenga. Biglang dumating dito ang mga warriors na nakasabayan niya kanina at inaangkin ng mga ito ang mga orcs na tinalo niya. Matapos niyang patulan ang kalbo ay inatake na siya ng ibang kasamahan nito pero sabay-sabay niyang pinabagsak ang mga ito. Pero nang ibinigay na sa kanya ang mga gold coins ay bigla namang dumating dito sila Roxy. Akala ng mga ito ay siya ang nag-umpisa ng gulo pero nang malaman ni Roxy na ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili ay hindi na siya pinarusahan. Sa halip ay binigyan na lang siya ng paalala na kung maaari ay umiwas na lang sa gulo. Nang aalis na sana sila Roxy dito ay napuna pa nito ang kanyang suot at dahil sa hiya ay kaagad siyang umalis dito. Habang pinuproblema niya ang kanyang hitsura ay nilapitan siya ng may-ari ng tindahan na pinagtanungan nila kanina tungkol sa scabbard. Nagpakilala ito sa pangalang Jade Strates at nalaman pala nito ang ginawa niya kanina sa palitan. Naghahanap ito ng warrior na magsusuot umano ng gear na likha nito bilang advertisement sa kanyang tindahan at gusto niya na si Fate ang magsuot nito. At dahil kailangan din ni Fate ng bagong kasuotan ay kaagad siyang pumayag sa alok ni Jade. Matapos maisuot sa kanya ang gear ay hindi niya akalain na sisingilin pa pala siya ni Jade. Pagkalabas niya dito ay nakita niya ang mga kalalakihan na parang may pinagkakaguluhan. Ito pala ay dahil sa isang babae at nang mapalingon ito kay Fate ay hindi na nagawa pa ni Fate na maalis ang kanyang mata dito. Lumapit ito sa kanya at nagulat siya na nakilala pa din siya nito kahit may suot siyang maskara. Ayon sa babaeng ito ay dahil umano magkapareho sila kaya dito niya na napagtanto na may skill din ito ng deadly scene. Nagpakilala itong si Ares ng Lost at dinala siya nito sa isang bar. Nalaman niya na matagal na pala itong nakamatsyag sa kanya simula pa lang nung nasa capital pa siya. Dahil kilala din ito si Grid ay natanong niya na din kung magkakilala sila ni Mine. Ayon dito na hindi sila masyadong nag-uusap ni Mine dahil second generation na siya. Napag-usapan na din nila ang tungkol sa Chimera na tinalo nila ni Mine. Ngunit ayon kay Ares ay may iilan pang Chimera ang natitira na siguradong magiging problema sakaling mag-mature ang mga ito.
Hindi na pinatagal pa ni Ares ang kanilang usapan at sinabi na nito ang pakay nito kay Fate. Nabanggit ni Ares na isa din umano siyang Guardian of the Kingdom. Ibig sabihin ay mas uunahin niya ang kapakanan ng kaharian kaysa sa iba. Kung alam niyang may maidudulot na maganda para sa kinabukasan ng kaharian ang isang bagay o pangyayari ay susuportahan niya ito. At isa dito ay ang pagkasawi ni Roxy sa Gallia na ikinagalit ni Fate. Ipinaliwanag ni Ares ang mga posibleng mga magagandang mangyari sakali mang masawi si Roxy pero walang pakialam dito si Fate. Kahit sino pa man ang nagplano nito o sino ang makakalaban niya ay sisiguraduhin niya na proprotektahan niya si Roxy. Kinabukasan ay ipinaalam ni Northern kay Roxy na nawalan umano sila ng kontak sa hukbo na ipinadala nila sa Gallia para mangolekta ng raw materials. Matapos malaman ni Roxy na patungo sana ang mga ito sa Great Ravine ay ipinaghanda niya ang kanyang hukbo para sa rescue operation. Pinuntahan nila Fate si Jade para sana magpagawa na ng scabbard para kay Greed pero ayon kay Jade ay kakailanganin niya umano ng magic crystal. Ngunit matatagpuan ang materyales na ito sa Gallia malapit sa Great Ravine. Pagkadating nila Roxy sa Gallia ay namroblema sila sa paghahanap ng Great Ravine dahil hindi pala gumagana dito ang compass. Dahil dito ay nagbase na lang sila sa mga orcs dahil kung saan galing ang mga ito ay doon din ang direksyon patungo ng Great Ravine. Kinagabihan ng magpahinga saglit si Fate ay napanaginipan niya ang babae na nagsilbing core sa nakalaban nilang Chimera ni Mine. May sinasabi ito sa kanya ngunit hindi niya ito marinig dahil sa ingay. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nalipat sa lugar kung saan nakikita niya dito ang mga niligpit niyang mga halimaw at andito din sila Hado at ang mandurukot. Hinila siya ng mga ito para lunurin sa dugo at dito na siya nagising. Sakto namang may paparating dito ng mga salamander kaya ginamit ni Fate ang magic bow para atikihin ang mga ito. Napansin nila na parang may kakaiba sa kinikilos ng mga ito kaya naisip nila na baka kinokontrol lang ang mga ito. Nasa di kalayuan lang din dito sila Roxy na kasalukuyan na ding inaatake ng mga salamander. Mabilis silang napalibutan ng apoy at nang sinubukan ni Miria na atikihin ang isang salamander ay hindi ito umubra. Pagkaganti nito ay biglang dumating dito si Fate para sanggain ito. Ginamit niya ang sharp edge at nagawa niyang matalo lahat ang mga salamander. Tinanong ni Fate sila Roxy kung may alam sila tungkol sa emblem na nasa ulo ng mga salamander. Nagtaka si Mugen na lahat ng mga ito ay may pare-parehong emblem dahil ang pagkakaalam niya ay bihirang magtulungan ng mga crowned beasts. Napansin din ni Miria na parang si Roxy lang ang pinupunterya ng mga ito. Sumama si Fate kina Roxy dahil patungo din naman ang mga ito sa Great Ravine. Pagkadating nila dito ay umalis din kaagad sila Roxy para simulan na ang paghahanap sa hukbo na nawawala dito. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ng magic crystal ay nakita niya si Ares. Parang may pinagmamasdan ito at di nagtagal ay umalis na ito. Pagkatalikod niya ay nagulat siya nang makita ang Chimera ngunit wala itong core. Nang tiningnan nilang mabuti ang katabi nito ay naisip nila ang posibilidad na mga Chimera din ang nakalagay dito. Nang maalala ni Fate si Ares ay bigla na lang may sumabog sa di kalayuan. Kaagad na nagtungo dito si Fate dahil alam niyang banda rito naghanap sila Roxy. Nilalabanan na pala ng mga ito ang mga Chimera at pagkadating dito ni Fate ay ipinaalam niya kina Roxy ang tungkol sa Chimera at sa core nito na dapat nilang punteryahin. Dahil may pinsala na ang iba ay pinagtulungan nila Fate at Roxy na harapin ang mga Chimera. Habang nakatoon si Fate sa Chimera ay si Roxy naman ang umaatake sa core. Hanggang sa isa na lang ang natira ngunit tumalo naman ito na nagdahilan sa pagguho ng lupa at nasama sila Fate at Roxy na mahulog din. Nang magkamalay sila ay nabanggit ni Fate kay Roxy ang iba pang impormasyon tungkol sa Chimera. Natanong naman ni Fate ang tungkol sa rescue operation nila Roxy ngunit ayon kay Roxy ay huli na umano nang dumating sila. Nabalik ang usapan nila sa Chimera at dahil nabanggit ni Fate kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol dito ay nalaman kaagad ni Roxy na si Mine ang tinutukoy niya. Hindi niya akalain na alam din pala nito na nagkasama sila kaya hindi niya na ito naitanggi pa. Bigla namang namula ang isa niyang mata kaya mabilis siyang lumayo kay Roxy. May naamoy din siyang isang halimaw at ito pala ay ang Chimera. Pero mabilis lang niya itong natalo at napansin niya ang emblem na nasa core na kapareho din sa mga salamander. Dahil dito ay sigurado na sila na may nagtatangka na talaga na iligpit si Roxy. Pagkadating dito ni Roxy ay bigla namang may nahulog malapit sa kanila at ito pala ay ang hinahanap ni Fate na magic crystal. Katapos makuha ni Fate ang kailangan niyang magic crystal ay lumabas na din sila dito. Makalipas ang ilang araw ay ipinatawag ni Roxy si Fate. Ito ay dahil umano sa mga karahasan na kinasangkutan niya simula nung bumalik sila galing ng Great Ravine. Katwiran niya ay hindi naman siya ang nagsimula ng gulo ngunit ayon kay Roxy ay hindi niya na pwede pang kaligtaan ang anumang hindi pagkakaunawaan.
Para makaiwas si Fate sa gulo ay gusto ni Roxy na sumali siya sa Royal Army na kaagad naman niyang tinanggihan. Dahil dito ay kailangan na lang umano niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa kulungan. Napilitan na lang si Fate na makipaglaban pero hindi niya na tinanggal ang scabbard ni Greed. Pagkaumpisa ng kanilang laban ay panay sanggalang ang ginagawa ni Fate. Hanggang sa pinupunteriya na ni Roxy ang kanyang maskara. Dahil dito ay ginamit niya na ang Holy Sword technique na ikinagulat ni Roxy dahil hindi naman umano Holy Sword ang kanyang espada. Inakala din nito na dati siyang miyembro ng Holy Knight na mabilis niyang itinanggi. Pagka-atake niya ay napatras niya si Roxy ngunit nang aatake na sana siya muli ay nakita niya ang kwentas na suot ni Roxy. Dahil dito ay nawala siya sa focus dahilan para matalo siya ni Roxy. Aalis na sana siya dito nang matanong siya ni Roxy kung sumailalim din ba umano siya kay Aaron dahil sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Nabanggit din umano ni Aaron ang tungkol sa maglalakbay na may matinding kapangyarihan na nagpapahirap dito. At kung siya man umano ang tinutukoy ni Aaron ay gusto sana niyang makatulong ngunit sinabi lang ni Fate na pagtuunan na lang nito ang pagprotekta sa kanyang sarili sa Galia. Pagkaalis ni Fate ay kinausap naman siya ni Mugen tungkol sa Salamander at kay Mira dahil may hinala din ito na may kumukontrol talaga sa mga ito. Dagdag pa ni Mugen na kaya niya nasabi ang kanyang hinala ay dahil matagal na ding pinag-aaralan ng kanilang pamilya simula sa kanyang ama at ngayon ay ang kanyang anak naman ang tungkol sa Galian technology. May narinig namang impormasyon sila Rain tungkol sa ginagawa ngayon ni Rafael. Nagkukulong umano ito sa kwarto at pinag-aaralan ng Philosopher's Stone na nakuha nito sa Tenburn. Kaya tiningnan ni Rain ang kanyang libro na naglalaman ng impormasyon tungkol dito. Bukod sa nakakapagpagaling ito ng sakit at sugat ay nabibigyan din ito ng kapangyarihan ang humahawak dito. Habang nagpapahinga si Fate ay muli niyang inalola ang sinabi sa kanya ni Mind tungkol sa Domain of E. Ito ay ang level ng kapangyarihan na dapat niyang mabot para matalo ang Divine Dragon. Bigla namang pinatunog ang Serena Senyales na may mga halimaw ang papalapit sa Babylon o mas kilala ito sa tawag na Death March. Nakita ni Fate sila Roxy na kumilos na para harapin ang mga halimaw. Ginamit niya ang half-starvation mode at nakita nila na may sumusunod sa hukbo nila Roxy. Dahil dito ay ginamit niya ang Magic Bow para pigilan ito bago pa ito umabot kina Roxy. Napilitan itong umahon na isa palang slime at nagulat si Fate nang makita na may emblem din ito. Nang lalapitan niya na sana ito ay nagpaulan ito ng asido at buti na lang ay nakapagpalit kaagad si Greed. Nang matapos ito ay sinamantala kaagad ni Fate ang pagkakataon para atikihin ito. Bigla itong lumiit dahil susubok pala ulit ito na habulin sila Roxy. Mabilis itong sinundan ni Fate at nang inatake niya ito ay napansin niyang may naunang tumama dito. Matagumpay niyang nakuha ang soul nito pero nagtaka siya dahil buhay pa rin ito. Nakita niya sa taas ang isang tao na may suot ding perception altering mask na kagaya sa kanya. Akala niya ay si Ares ito kaya kaagad siyang umakyat at nakilala naman ni Greed ang sandata nitong Black Gun Sword Envy na isa sa Weapon of Mortal Sin. Hinarangan siya ng mga slime at nang malaman siya ng mga ito ay dito niya na iniligpit ang mga ito. Inatake niya ang kalaban ngunit hindi ito umubra dahil may barrier pala ito. Dahil dito ay ginamit niya na lang ang kanyang espada at dito niya na nalaman na hindi pala ito si Ares. Nang mapa-atras siya ay kaagad siyang pinaulanan ng bala ngunit kahit may magic shield siya ay napuruhan pa din siya. Tatapusin na sana siya ng kalaban nang bigla niyang maabot ang Domain of E. Mas lumakas at bumilis pa siya kaya nagawa niyang matamaan ang maskara ng kalaban. Kaya nalaman niya na si Northern pala ito na kaagad tinawag ang Divine Dragon para papuntahin kina Roxy. Ayon dito na gagawin umano nila ng Divine Dragon ang lahat para lang mailigpit si Roxy. Pagka-atake ng Divine Dragon kay Roxy ay nagawa pa ni Fate na masangga ito. Umatake ito muli at dito na nasira ang maskara ni Fate dahilan para makilala na siya ni Roxy. Humingi na lang siya ng tawad na nagsinungaling siya dito at katapos ay umalis na siya para harapin ang Divine Dragon. Nang makita niya si Northern ay ginamit niya ang Grand Cross Returnable sa Divine Dragon. At katapos ay dito na sila muling naglaban ni Northern. Sa pagkakataon na ito ay kampante si Northern na mas nakakalamang siya kay Fate dahil sa paggamit ni Fate ng Secret Art sa Divine Dragon. Kaya di nagtagal ay nagawa nito na mapuruhan ang kaliwang kamay ni Fate. Nang tatapusin na nito si Fate ay nagulat na lang ito na may umatake mula sa kanyang likuran. Isa lang palang ilusyon ang nasa harapan niya at dito niya na napagtanto na isinakripisyo lang pala ni Fate ang isang kamay nito para maging kampante siya. Matapos mailigpit ni Fate si Northern ay bigla na naman siyang napunta sa dimensyon na puro puti ang paligid. Nakita niya muli dito ang Honey Elscore at sa pagkakataon na ito ay nagpakilala na ito sa pangalang Luna. Nagpasalamat ito sa kanya dahil sa pagligpit niya umano dito.
Pero humingi din ito ng tawad dahil wala na umano itong magagawa pa. Dito na nalaman ni Fate na si Luna pala ang dahilan bakit nanahimik ang kanyang gluttony skill. Pero ayon kay Luna ay hindi na umano siya makakapagbigay pa ng suporta. Ito ay dahil magwawala umano si Fate sakaling lemunin nito ang Divine Dragon. Nang mahulog si Fate ay mabilis naman siyang hinawakan ni Greed. Bago sila bumalik sa realidad ay nagpasalamat muna si Fate sa babala ni Luna pero hindi niya umano hahayaan lang ang Divine Dragon na maging malaya ng walang master. Pagkabalik nila sa realidad ay saktong nakawala na ang Divine Dragon sa Secret Art. Sinugod ito ni Fate at pinagpuputol niya ang mga pakpak nito hanggang sa bumagsak ito. Sinubukan pa nitong gumanti ngunit hindi na sinayang pa ni Fate ang pagkakataon para tuluyan na itong tapusin. Ngunit dahil din dito ay unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan dahil sa gluttony skill. Alam niya na di magtatagal ay hindi niya na ito makokontrol kaya inilipat niya muna lahat ng kanyang stats kay Greed. Dahil dito ay naabot ni Greed ang kanyang level 4 form. Ginawa ito ni Fate para din hindi malaki ang pinsala na maidulot niya sakaling mawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Mine para tuparin ang ipinangako niya kay Fate. Pero nang isinagawa niya na ito ay bigla namang dumating dito si Roxy para itulak si Fate. Habang nagmamakaawa si Roxy na itigil ni Fate ang kanyang pinaplano ay nagtataka naman si Fate na parang tumahimik bigla ang gluttony. Dito na din niya napagtanto na kahit palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na gusto niyang iligtas si Roxy ay gusto lang din pala niya na iligtas siya nito katulad ng ginawa nito dati sa kanya. Katapos ay hindi niya na nakayanan ang sobrang pagod kaya nawalan na siya ng malay. Nang magising siya ay binisita siya nila Ares at Mine at dito niya na nalaman na isang linggo na pala siyang natutulog. Dala-dala ng mga ito si Greed na hinanap pa umano nila sa Galia. Naging abala pala si Mine kay Envy kaya nakalimutan nitong kunin si Greed. Ito ay dahil nababahala umano siya na baka makahanap ulit si Envy ng bagong vessel katulad kay Northern. Ngunit dahil hindi din nasisira ang Weapon of Mortal Sin ay itinapon niya na lang ito sa malayo. Sinabihan ni Ares si Fate na kailangan nila umano ang tulong nito dahil napatunayan naman na nito ang kanyang sarili matapos nitong talunin ang Divine Dragon. Ipinaalam din nito na wala na ang plano kay Roxy at dagdag pa nito na si Envy lang ang nagplano nun na sinakian lang niya. Sa pagkasawi ng Divine Dragon ay papasok na sa bagong era ang kaharian kaya kailangan nilang paghandaan ang mga susunod na mga mangyayari dahil ito naman talaga ang dapat gawin ng mga Deadly Sin skill wielders. Hindi na nakatanggi pa dito si Fate kaya sinabi na din ni Ares ang plano nilang ibalik ang kanyang kamay. Pero sa ngayon ay kailangan muna nilang makaalis dito bago pa dumating si Roxy dahil alam ni Ares ang epekto ni Roxy sa gluttony. Kaya makalipas lang ang ilang minuto pagkadating dito ni Roxy ay nagulat na lang ito na wala na si Fate. Nag-iwan na lang si Fate ng sulat para humingi ng tawad kay Roxy pero nangako siya na babalik din siya. Dahil dito ay muling naalala ni Roxy ang araw nung una silang nagkita ni Fate. Nakarating naman kaagad ang balita kina Rafael na si Fate ang corpse. Pero parang ikinatuwa pa ni Rafael na si Fate ang nagligpit kay Hado. Pagkadating nila Fate sa Galia ay dito na nila isinagawa ang pag-aayos ng kamay ni Fate. Gamit ang secret art ng level 4 form ni Greed na tinatawag na Twilight Healing ay matagumpay na naibalik ni Fate ang kanyang kamay. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Berserk of Gluttony Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina